Napailaw na natawa si Lian sa sinabi ni Santino. Kung ganon, pati pala siya ay naniwala sa sinabi ng doktor. Hindi ako buntis. May diin niyang saad at muli sanang kukunin ng gamot tsaka may ni Santino pero nilayo yun ni Santino. Inis nang tiningnan ni Lian si Santino. Ano bang problema mo? Sinabi ko na hindi ako buntis. Naniniwala ka sa sinabi ng doktor na yon? Inis niyang wika pero tila ba hindi naniniwala sa kanya si Santino. Kaya napapairap na lang si Lian. Ibinaba na muna ni Lian ang hawak niyang baso dahil baka mabitawan niya pa yon. Wala naman akong pakialam kung ano nangyayari sa personal mong buhay. Pero siya naman lang, nirespeto mo ko bilang asawa mo, Lian. Hindi naman kita hahadlangan kung sakaling balikan mong ex mo o magmahal ka ulit ng iba pero bakit hindi ka man lang nakapaghintay na maghiwalay tayo? Napataas ng kilay ni Lian sa kanya tinignan ng hindi makapaniwala si Santino. Pinalikehan pa niya ng mga mata ito dahil sa kung ano-anong sinasabi niya. Sino may sabi sa'yo na gusto kong balikan ng ex ko? Saka anong nagmamahal ulit ng iba? Nahihibang ka na ba? Nakadroga ka ba? Adik ka? Ano bang iniisip mo? Kinikilabutan ako sa'yo. Kung tungkol lang ito sa pag-aakala niyong buntis ako, hindi nga ako buntis. Hindi po ako buntis. May diin niyang wika. Seryoso namang nakatitig sa kanya si Santino na tila ba nagdadalawang isip pa kung paniniwalaan niya si Lian. Huli ko nang sasabihin sa'yo to. Hindi ako buntis. Alam ko rin naman ang ginagawa ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magpapabuntis habang kasal pa tayong dalawa. Hanggat kailangan mo pa ako. Ayaw ko namang ipaako sa'yo ang magiging anak ko. Saka wala pa sa isipan ko ang magmahal ulit o pumasok sa kahit na anong relasyon. Gusto ko munang mag-focus para sa future namin ng lola ko, na hindi ko na kailangan ng ibang tao para suportahan ng lola ko. Seryoso pang dagdag ni Lian saka siya umalis ng kusina. Hindi niya naininom ang gamot dahil tila ba biglang nawala ng hilong nararamdaman niya. Napalitan niyo ng pagkulo ng dugo niya dahil sa mga sinabi ni Santino. Napapailing na lang si Lian nang pumasok siya sa kwarto niya. Buntis? Ako? Mabubuntis nang wala namang boyfriend. Nihalik nga sa labi, hindi ko pa nagagawa eh. Makipagtalik pa kaya? Bulong-bulong pa niya sa sarili niya. Bahagya namang napangiti sa Santino, hindi niya alam kung bakit masaya siyang malaman na hindi buntis si Lian. Siguro ngay nagkamali lang ng akala ang doktor. Napapailing na lang si Santino. Nagiging makasarili na yata siya. Gusto niyang magkaanak sa ibang babae tapos ayaw niyang mabuntis ng ibang lalaki si Lian. Nababaliw ka na. Usal pa ni Santino sa sarili niya. Napating si Santino sa hawak niyang gamot. Ibinalik niya na yon sa cabinet sa kanilagay sa sink ang baso ni Lian. Abala si Santino na pinipirmahan ng mga papeles na nasa table niya nang may kumatok sa pintuan niya at pinapasok niya ito. Tinignan niya naman ang kanyang ina. Naupo si Sonia sa sofa saka pinagkrus ang mga binti niya at tinignan si Santino. Balak namin ng ate mo na mag-golf this weekend. Mag-camping at hiking. Gusto ko sanang sumama ka dahil ngayon na lang ulit magkakaroon ng bonding ng pamilya natin. Aniya, inisip naman ni Santino kung wala siyang gagawin nitong darating na weekend pero hindi pa naman masyadong hectic ang schedule niya. Tayong pamilya lang, tanong niya at muling ibinalik sa trabaho niya ang atensyon niya. Oo naman, kaya nga pamilya, hindi ba? Ibig sabihin, tayo lang, may diing saad ni Sonia. Kung ganon kayo na lang. Kung hindi niyo pa rin tinuturing na pamilyang asawa ko, kayo na lang ang pumunta. My wife is my family. Hindi ako nag-asawa para lang matari pa rin sa inyo. Kung hindi niyo kayang irespeto ang asawa ko, ma'am, wag mo na akong ayayin sa mga plano niyo sa susunod ng hindi naman kasama sa plano ang asawa ko. Seryosong wika ni Santino. Napaigting naman ang panga ni Sonia. Ayaw niya sanang isama si Lian pero mukhang hindi naman sasamang anak niya kung hindi kasamang asawa nito. Kaya napubuntong hininga na lang siya. Well, if you want to take her with you, go on. Aasahan kita, Santino. Aalis tayo ng 7:00 ng umaga para marami naman tayong magawa siya maghapon. Aniya saka siya umalis. Pinipigilang hindi magalit at kumontra sa anak niya. Nang makalabas siya ng office ni Santino ay nangingit-ngit ang mga ngipin niya. Malalaman ko rin kung ano talagang tunay niyong relasyon. Alam ko namang ginagamit mo lang siya para takasan mo si Bianca. Usal ni Sonia sa sarili niya.
Nang makauwi si Santino ay sinabi niya kaagad ang balak ng kanyang ina sa weekend. Nagdadalawang isip naman si Lian kung sasama siya. Sumama ka na para naman hindi isipin ng mommy na ayaw mong sumama sa pamilya namin. Magdala ka ng mga gamit mo dahil magstay tayo doon ng 2 araw. Wika ni Santino. Pero si Lola, huwag kang mag-alala tungkol sa kanya. Nakausap ko naman na siya na gusto kitang isama. Pumayag na siya. Stay in naman ng nurse niya kaya may magbabantay sa kanya. Gustuhin ko mang isama siya pero ayaw niya dahil ang sabi niya matanda na siya. Ayaw niya maging pabigat sa atin. Pwede mo siyang kausapin ulit. Ask her if she want to go with us. Hindi naman na nakaimik si Lian, napapaisip naman siya. Kung isasama niyang lola niya at makita nitong hindi magandang pagtrato ng ina ni Santino, baka mag-away pa silang dalawa. Kilala niya ang lola niya, ayaw din itong magpatalo at ayaw nitong may umaapi sa kanya. Napagdesisyonan din ni Lian na sumama sa pamilya ni Santino. Siguro naman hindi siya ma-out of place dahil kilala niya naman si Paloma, kahit hindi pa personally. Sama-sama silang sumakay sa van at umalis na ng Manila. Tahimik lang naman ang ina ni Santino at Paloma habang tanong ng tanong si Paloma kay Lian. Do you know each other? Hindi na mapigilan tanong ni Sonia kay Paloma. Of course, mommy. I know her. That's why I like her. Hindi ko alam kung kailan pa tayo magkakasundo sa mga babaeng mamahalin ni Bunso pero sa tingin ko, ako ang nanalo dahil kasal na si Lian at Santino. Natutuwa pang saad ni Paloma, tila ba inaasar pa nitong kanyang ina dahil noong si Bianca at Santinong magkarelasyon, magkasundo si Sonia at si Bianca pero hindi kasundo ni Paloma si Bianca. Makalipas ang halos 4 na oras ay nakarating na sila sa lugar ng pag-aari rin ng Villafuerte. Tahimik na si Lian habang nakatingin lang siya sa malawak na lupain ng mga Villafuerte. Iniisip ni Lian kung may katapusan bang lupang kinatatayuan niya na pag-aari ng Villafuerte. Napakalinis na lugar at talagang mag-e-enjoy kang mag-golf. May mga tao man sa loob ng properties ng mga Villafuerte. Yun ay yung mga staff lang na nagpapanatiling malinis ng lugar. Nasa loob ng mga bahay ang mga Villafuerte habang si Lian ay nasa labas at nakatingin sa malawak na lupain. Hey, agaw atensyon ni Santino. Nilingon naman siya ni Lian. Nakahanda na yung pang-lunch natin. Pumasok na tayo sa loob. Saad ni Santino. Sumama naman na si Lian. Ayaw niya namang magpahuling kumain dahil baka isipin pa ng pamilya ni Santino na ayaw niyang kasabay kumain ng mga ito. Kompleto na silang lahat sa hapagkainan. Pinaghain ni Santino ng pagkain si Lian. Nainis naman si Sonia na makitang pinaglilingkuran ng anak niya si Lian. Wala ka bang kamay, iha? Hindi na mapigilang saad ni Sonia. Mom, sabay pang usal ng magkapatid para pigilan ang bunganga ng kanilang ina. What? Wala naman akong sinasabi. Tinatanong ko lang kung wala ba siyang mga kamay para si Santino pa ang maghain ng mga kakainin niya. O baka naman gusto niyang subuan pa siya ni Santino sa harap natin. Sonia, that's enough. Pagpapatigil na rin ni Henry sa asawa niya, napapairap na lang si Sonia dahil siya na naman ang mali sa paningin ng pamilya niya. Kung ipagpapatuloy niyang pagpapahiya sa asawa ko, mas mabuti pang umalis na lang kaming dalawa. Ani ni Santino, na kayo kulang naman si Lian, hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili niya sa pamilya ni Santino. Ayaw niyang bastusin ng mga to. Kumain na kayo. Tanging saad ni Sonia. Kumakain na rin si Lian pero tila ba hindi niya nalalasahan ng mga pagkain niya dahil sa mga taong kasama niya. Lian, marunong ka bang mag-golf? Magandang mag-golf dito. Madalas kami dito noon pero simula na maging busy ang lahat. Parang isang beses na lang sa isang taon namin na pupuntahan ang lugar na ito. Pagdadaldal ni Paloma. Umiling naman si Lian bilang sagot dahil hindi siya marunong ng kahit na anong sports. Ganun ba? Tuturuan na lang kita o hindi kayo magpaturo ka na lang kay Santino. Masaya yun, promise. Nakangiting wika ni Paloma. Tipid na lang nangumiti si Lian pabalik sa kanya. Nang matapos silang mag-lunch ay napahinga na muna sila. Pagsapit ng 3:00 sa kanila sinimula ng activities nila. Sa isang kwarto lang ba talaga tayo matutulog? Tanong ni Lian na makapasok sila sa kwarto nila ni Santino. Maraming kwarto pero kailangan nating matulog sa isang kwarto. Magtataka sila kapag natulog tayo sa magkabilang kwarto.
Napatango-tango naman si Lian. Inayos na muna niya ang mga gamit niya saka siya nahiga sa kama. Naupo naman si Santino sa sofa habang may binabasa. Nang may kumatok sa pintuan, ay mabilis na binuksan ni Santino kung sino yon. Nakangiti namang sumalubong sa kanila si Paloma na may daladalang box. Ibibigay ko lang sana to kay Lian. Alam ko kasing wala kang dalang isusuot para sa golf. Hindi sinabi sa inong magaling kong kapatid ano? Ani ni Paloma sa kanya nilampasan si Santino. Kinuha naman ni Lian ang box sa dala ni Paloma. Isuot mo yan mamaya ha? Don't worry, hindi pa yun ang bayad ko sa'yo sa pang-abala ko sa'yo sa England. See you later. Kindat pa ni Paloma saka muling lumabas. Inilapag na lang ni Lian sa side table ang box. Pagsapit ng hapon, lumabas na sila. Hindi komportable si Lian sa suot niya dahil nakamaiksing skirt siya at fitted na damit. May sapatos din, mahabang medyas at cup. Sinusubukan pa niyang ibaba ang skirt pero hindi niya na yun maibaba. Naghihintay naman sa labas ng bahay ang mga Villafarte. Si Lian na lang ang hinihintay nila. Matagal pa ba siya? Sabihin niyo na lang kung ayaw niya sumama para hindi nasasayang ang oras natin. Nainip na sad ni Sonia. Hindi naman siya pinansin ng mga anak niya. Makalipas ang ilang minuto, ay lumabas na rin si Lian. Nahihiya siya dahil hindi siya sanay na magsuot ng maiksing skirt at fitted na damit. Lian? Usala ni Paloma na makita niya ito. Napalingon na rin si Santino sa kanya. Pinagmasdan ni Santino ang kabuuan ni Lian. Napalunok siya dahil tila ba biglang nanuyo ang lalamunan niya. Masaya namang sinalubong ni Paloma si Lian. Tuwang-tuwa dahil bagay na bagay kay Lian ang binili niyang golf uniform. Nahiyang umiti si Lian. Nilingon niya na rin si Santino. Pero mabilis na umiwas si Santino ang paningin niya dahil para bang magkakasala pa siya ng wala sa oras. Inaamin niya naman, Lian is so gorgeous at bagay na bagay siya ang suot niyang damit. Nagtungo na sila sa golf area. Nauna nang maglaro ang kanilang ina, sumunod na rin si Paloma habang magkasama naman si Santino at Lian. Hindi ako marunong, nahiyang wika ni Lian kay Santino. Napabuntong hininga na lang si Santino sa kanya nilapitan si Lian. Dumiretso ka ng tayo, hawakan mo na mabuti ang golf club, saka mo hampasin ang bola. Utos ni Santino. Nang hindi magawa ni Lian ng maayos ay walang nagawa si Santino kundi ang turuan nito. Napalunok si Lian nang yakapin siya ni Santino mula sa likod. Hawak nilang pareho ang golf club. Dikit na dikit ang likod ni Lian kay Santino. Hindi siya makapag-focus dahil sa pwesto nila. Sinubukan ni Lian na mag-focus pero maging ang instructor niya hindi rin makapag-focus. Pakiramdam niya ay nakukuryente sila. Just listen to me and focus. Wika pa ni Santino na ikinatango ni Lian. Dahan-dahan nilang pinalong bola. Ilang beses pang tinuruan ni Santino si Lian hanggang sa masundan niya na. Kaya mo na bang mag-isa? Susubukan ko, sagot naman ni Lian. Nakahinga lang siya ng maluwag nang lumayo na sa kanya si Santino. Nasa likod naman si Lian si Santino. Napahila mo si Santino sa mukha niya. Ano ba itong nararamdaman niya? Sa bilis ng tibok ng puso niya, para bang naririnig na yun ni Lian. Bumuga ng hangin si Santino para pakalmahin ang sarili niya. Tuwang-tuwa naman si Lian nang ma-shoot niya ang bola sa maliit na butas. Talon pa siya ng talon sa kanya, niyakap si Santino. Lalo namang nagwalang puso ni Santino dahil ramdam na ramdam niyang mga bundok ni Lian. Hindi naman na masyadong mainit pero pinagpapawisan pa rin siya. Look at them, Mom. Ang cute nilang tingnan, hindi ba? Pang-aasar ni Paloma sa kanyang ina. Napapaismid na lang si Sonia saka muling itinuon ng atensyon sa pag-golf niya. Nang ma-realize naman ni Lian na niyakap niya si Santino, ay mabilis siyang humiwalay. Naramdaman niyang biglang pag-init ng mga pisngi niya. Sorry, nadala lang ako. Aniya saka muling naglaro para mabawasan ang hiyang nararamdaman niya. Nakagat niya na lang ang pang-ibaba niyang labi. Gusto niyang batukan ang sarili niya pero makikita yun ni Santino. Pagkatapos nilang mag-golf ay nagpahinga na muna sila at kumain ng merienda. Hindi akalain ni Lian na mag-e-enjoy din siya, lalo na't hindi naman siya madalas lumabas ng bahay nila noon. Wala siyang ibang alam na sport pero marunong naman siyang tumugtog ng violin at piano. Thank you, ani ni Lian nang bigyan siya ni Santino ng juice. Ininom niya naman yon saka ibinaba ulit. Ang sabi ni Paloma, madalas niyang gawin to dati pero bakit biglang nagbago? Kuryosong tanong ni Lian. Nilunok naman muna ni Santino ang laman ng bibig niya. Madalas namin gawin to noong nasa college pa kami ni Ate Paloma. Hindi pa kami parehong busy pero simula nang pumasok ako sa kumpanya, naging busy na rin ako habang si Ate Paloma. Nag-travel siya sa iba't ibang bansa. Sagot niya na ikinatango ni Lian. Nadidistract naman si Santino sa hita ni Lian dahil kahit na hindi siya nakatingin dito,
Nakikita niya naman yun sa peripheral view niya. Kaya kinuha niyang jacket niya at itinakip sa hita ni Lian. Tatakpan ko lang. Hapon na, baka lamigin ka. Saad niya saka lumunok. Inayos naman ni Lian ang jacket ni Santino. Nawala na sa isip niyang maiksi pa lang suot niya. Ano naman ang gagawin niyo bukas? Pag-iiba ni Lian ng usapan. Bukas ng hapon tayo babalik ng Manila. Gusto nilang mag-hiking maya-maya sa matas na bahagi ng butok na may malawak na patag doon. Malinis na may cabin din doon. Doon tayo matutulog. Napatango-tango naman si Lian. Excited naman siya sa mga activities pa nilang gagawin dahil first time niyang gawin ang lahat ng ito. Tara na, baka nagre-ready na rin sila. Halos 1 oras ang lalakarin natin bago tayo makarating sa camping area. Kaya dapat maaga pa lang umalis na tayo dito para hindi tayo abutin ng gabi sa daan. May mga ilaw naman siya mga dadaanan natin pero syempre mas mabuti na makarating tayo bago magdilim. Inilahad na sa tinong kamay niya kay Lian na tinanggap naman ni Lian. Pumasok na sila sa loob. Hindi man siya tanggap ng ina ni Santino, hindi naman pinaparamdam ni Santino sa kanya na naiiba siya sa kanila. Hi Lian, naready ko na for you yung mga dadalahin mo. Ito yung gagamitin mong bag, may mga first aid kit na dyan in case na may mangyari. May walkie-talkie na rin dyan in case na mawalan ka ng signal sa phone mo. May flashlight na rin at yung iba pang ginagamit sa hiking. Wika ni Paloma. Natutuwa naman si Lian kay Paloma dahil ramdam niyang tanggap siya nito. Naniniwala naman si Santino na tanggap nga ng ate niya si Lian. Pag mo nga siyang i-baby Paloma, kaya niyang sarili niya. Hayaan mo siyang magdala ng sarili niyang gamit. Sabat na naman ni Sonia sa kanila. Napapairap na lang si Paloma dahil sa pagbubunganga ng kanyang ina. Huwag mo na lang pansinin si Mommy. Hindi niya lang matanggap na talo siya. Tinapik pa ni Paloma ang balikat ni Lian saka nito nilapitan ng kanyang ina. Pinag-ready ko rin naman kayo ng mga dadalhin niyo. Pwede ba ma'am, tumigil ka na sa pagbubunganga mo? Nakakaya naman kay Lian. Hilaw namang tumawa si Sonia. Bakit naman ako mahiya sa kanya? Siyang dapat mahiya. Pagkatapos niyang magsinungaling sa akin, may lakas pa siya ng loob na humarap sa akin. Ang sabi niya, hindi nila mahal ang isa't isa at plano rin niyang hiwalayan si Santino. Pero kinain niyang mga sinabi niya. Kaya nga nandito siya at kasama pa natin. Pagsusungit pa rin ni Sonia, hinila naman na ni Santino si Lian para ilayo ito sa kanyang ina. Sabihin mo nga sa akin, nakausap mo si Mommy? Nagkita na kayo bago mo siya makilala, hindi ba? Aniya, tumango naman si Lian, hindi niya naman yun maitatago pa. Pinuntahan niya ako sa opisina ko sa kumpanya. Nasabi ko sa kanya na hindi niya kailangan mag-alala dahil maghihiwalay din naman tayo at hindi natin mahal ang isa't isa. Hindi ko naman alam na kailangan mo ko bilang asawa mo. Sagot niya. Hayaan mo na lang si Mommy. Kung ano man ang sasabihin niya sa'yo, baliwalain mo na lang. Huwag ka lang niyang sasaktan physically. Pero huwag kang mag-alala, kakausapin ko pa rin siya. Tumango na lang si Lian. Nang makapagayak silang lahat ay umalis na sila. Nagsimula na silang umakyat ng bundok. Hindi pa man sila nakakalahating oras sa paglalakad nila, pero pagod na si Lian. Malalim ng bawat paghinga niya. Hindi siya sanay na maglakad ng malayo, lalo na sa bundok. Medyo may katarikan ang inaakit nila kaya hinihingal na siya. Pinipilit niya namang sumabay para hindi siya maiwan, lalo na't lumubog na ang araw. Kahit na maliwanag pa, pero dahil nasa kagubatan sila, nagiging madilim na ang paligid nila dahil sa mga puno. Kaya mo pa ba? Gusto mo bang magpahinga na muna tayo? Tanong ni Santino. Umiling naman si Lian habang hinahabol niyang paghinga niya. Okay lang ako. Kaya ko pa naman. Pasensya ka na, hindi kasi ako sanay sa mga ganitong activities. Puro bahay, school lang ako noon. Tapos ngayon bahay at trabaho. Wika niya, hawak-hawak niya ng mga tuhod niya habang umaakyat sila. Ngalay na ang mga paa niya sa pag-akyat. Ramdam niya na rin ang panginginig ng mga tuhod niya pero kailangan nilang magpatuloy. Kaya pa ba ng asawa mo? Hindi na lang sana siya sumama kung mahina naman palang puso niya. Pagdadaldal na naman ni Sonia. Mommy, pwede ba? Nakakarindi na yung pagbubunganga nyo. Hindi mo lang ba kayo napapagod sa kakadada nyo? Nainis ng saad ni Paloma. Umismid na lang si Sonia sa kahinabol ang asawa niyang malayo na sa kanila. Nahuli si Lian at Santino dahil mabagal maglakad si Lian. Napapahinga rin sila sandali hanggang sa maiwan na silang dalawa. Aabuti na tayo ng gabi dito. Wala bang mga wild animals dito? Takot pa naman ako sa ahas. Ani ni Lian habang inilibot ang paningin niya sa paligid nila. Madilim ng paligid nila pero maliwanag pang kalangitan.
May mga ilaw naman sa daan nila kaya kitang-kita pa rin nilang nilalakaran nila. Magpahinga na muna tayo, sabi ni Santino saka sila naupo sa upuan na gawa sa kahoy. Humugot ng malalim na buntong hininga si Lian dahil para bang naubusan ng oxygen ng katawan niya. Nang makapagpahinga na si Lian, nagsimula silang maglakad ulit. Naunang maglakad si Lian habang nakasunod lang sa kanya si Santino. Tuluyan ng nilamon na kadiliman ang buong paligid nila. Hindi na rin nila makita at marinig ang pamilya ni Santino. Konting tiis na lang, malapit na tayo, saad ni Santino. Kumapit si Lian sa mga sanga ng puno para suportahan ang sarili niya. Marami ring mga ugat ang nakapaibabaw lang sa lupa. Lian! Sigaw din ni Santino nang biglang mapatid si Lian sa malaking ugat dahilan ng pagbagsak nito. Napadaing si Lian nang tumamang puwet niya sa mga sanga. Mabilis naman siyang tinulungan ni Santino. Pinaupo niya na muna ito sa kanya, tinignan ng paa ni Lian. Sinubukan niyang hawakan ni Santino pero napadaing si Lian. Kaya mo pa bang maglakad? Malapit naman na tayo. Hindi na tayo magtatagal ng 10 minuto. Sinubukan namang tumayo ni Lian. Inalalayan siya ni Santino. Mariing napapikit si Lian dahil ramdam niyang sakit ng paa niya kapag itinatapak niya na ito. Pasensya ka na, mas mabuti yatang hindi na nga ako sumama. Nahihiyang saad ni Lian. This is my fault, hindi na lang sana kita sinama dito. Nakokonsensya namang saad ni Santino. Akbay-akbay ni Santino si Lian para hindi masyadong mapuwersang na spray nitong paa. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na rin sila sa patag. May bonfire naman na nakaupo sa gilid ng apoy ang pamilya ni Santino. Nagsimula na silang mag-ihaw ng mga baon nilang karne. Nang mapansin ni Paloma ang paika-ika na naglalakad si Lian ay sinalubong niya mga ito. Ayos ka lang? Ano nangyari? Tanong ni Paloma. Napatid lang, sagot ni Lian. Napapairap na lang si Sonia. Nagtitimpi na lang talaga siya ng galit. Sinisira ni Lian ang camping nila. Hindi man lang ito nag-ingat para hindi na sprain. Ngayon problema pa nila kung paano ibababa si Lian. Nang makapasok sila sa cabin, sinubukan ni Santinong hilutin ang paa ni Lian pero napapatigil siya kapag napapadaing si Lian. Ayos lang ako dito, samahan mo ng pamilya mo doon. Pasensya na ako, naging pabigat pa ako. Huwag mo nang isipin yun, babantayan kita dito. Maghahain lang ako ng pagkain natin para makapagpahinga ka na rin. Akma na sanang aalis si Santino nang hawakan siya ni Lian sa kamay. Sumama na lang tayo sa mga magulang mo sa bonfire nila. Nakakahiya naman kung nagpunta lang tayo dito para matulog lang. Kaya mo ba? Paninigurado ni Santino. Oo naman, hindi pa naman namamagae. So okay lang ako. Magiging okay din siguro yan bukas. Inalalayan na ulit ni Santino si Lian. Sumalo na sila sa pagbobonfire nila. Masaya namang nag-iihaw ng marshmallow si Paloma. Sa kanya inabutan ng inihaw na hotdog at karne si Lian. Salamat. Pinansin ni Sonia si Lian dahil baka kung ano nang masabi niya. Hindi niya mapaghihiwalay ang dalawa kapag tuluyang nagalit sa kanyang anak niyang si Santino. Nang matapos silang kumain na nag-stargazing lang sila, ramdam naman ni Lian ang antok dahil sa pagod na nararamdaman niya. Na maghating gabi ay pumasok na silang lahat sa loob ng cabin. Nahiga kaagad si Lian sa kama nang matapos siyang mag-shower. Hey, gusto mo bang magmeryenda? Tanong ni Santino na makalabas siya ng CR. Napansin niya namang tulog na si Lian at naghihilik na rin ito. Natawa na lang si Santino dahil mukhang napagod si Lian. Nakayakap to sa unan at nakaharap siya sa bahagi ng kamang hinihigaan ni Santino. Lumabas na muna si Santino para magpahangin dahil hindi pa naman siya inaantok. Nagtimpla siya ng kape, saka siya naupo sa balcony ng kwarto nila. Nakamasid lang siya sa kawalan habang malalim ang iniisip. Pakiramdam niya, bitbit niyang problema ng mundo. Simula nang mahuli niyang niloloko lang siya ng ex niya, hindi niya na nagawang ngumiti ulit. Tipid lang siyang ngumingiti ng dahil kay Lian. Nang mapagod siya mag-isip ay bumalik na siya sa loob ng kwarto. Tumabi na siya kay Lian. Mabuti na ring mahimbing ang tulog ni Lian para pareho silang komportableng matulog. Nahiga na siya sa kanya, ginawang unan ang mga kamay niya. Ipinikit na ni Santinong mga mata niya pero hindi pa naman siya hinihila ng antok niya. Nang maramdaman niyang isang kamay ni Lian na yumakap sa kanya tang binti nito na pumatong sa binti niya. Napalunok si Santino sa kanya nilingon si Lian na nakatabi niya na. Tinignan niyang kamay ni Lian na nakayakap sa kanya at ang mga paa nito na nakapatong na sa kanya. Malamig naman pero biglang uminit ang katawan ni Santino.
Hinanap ni Santino una na yakap-yakap ni Lian kanina pero nasa kabilang side na ito. Posibleng umikot si Lian kasamang unan pero hindi niya na to naisama nang muli siyang umikot. Hindi makagalaw si Santino dahil feeling niya nagigising si Lian. Kapag gumalaw siya, pigil din ang paghinga niya. Pinilit niya na lang na makatulog dahil baka sakaling magbago rin ang posisyon ni Lian. Kinabukasan, nagising si Santino sa sinag ng araw na nagmumula sa bintana. Kinurap-kurapan niyang mga mata niya, takma na sanang babangon. Nang maramdaman niyang nakayakap pa rin si Lian sa kanya. Hindi ba siya nagbago ng posisyon na magdamag? Ani niya sa sarili niya. Napabuntong hininga na lang si Santino. Mukhang kailangan niya pang maghintay na magising si Lian bago bumangon. Napakunot siya ng noon na maramdaman niyang tila ba mainit si Lian. Bahagya siyang gumalaw para kapain ang noon nito at leeg ni Lian. Nakumpirma niya namang mainit nga si Lian at ramdam niyang bahagyang pagginig ng katawan ni Lian. Niyakap pa siya ni Lian kagabi dahil nilalamig na siya at katawan ni Santino naramdaman niya nagbibigay ng init sa kanya. Dahan-dahang inalis ni Santino ang pagkakayakap ni Lian sa kanya. Halos hindi siya huminga para lang hindi niya magising si Lian. Nang makaalis siya ay binalot niya ito ng kumot para hindi lamigin. Pinahinaan niya din ng aircon, bumaba ng kwarto si Santino para ipagluto ng pagkain si Lian. Mabuti naman at bumaba ka na. Nauna na kami kumain dahil tanghali na kayong nagising. Saad ni Sonia na sumisimsim ng tsaa. Hindi naman makita ni Sonia si Lian kaya napataas ang kilay nito. Hindi niya nalang pinansin at pinagpatuloy ang pag-inom ng tsaa. Nakaredy ng mga babaunin natin sa hot spring. Hindi pa ba pababa ang asawa mo? Dagdag niya. Nanguha naman ng tray si Santino saka naglagay na doon ng mga pagkaing luto na. Nang mapansin ni Santino na walang sabaw ay nagluto pa siya. Hilaw na natawa si Sonia. Buhay prinsesa naman palang asawa mo. Dadali mo ba talaga siya ng pagkain sa kwarto? Breakfast in bed ba? Pagsabihan mong asawa mo, Santino, hindi ko gustong pagtrato niya sa'yo. Hindi kita ipinanganak para lang gawing alipin ng babaeng yon. Tahimik lang naman si Santino habang nagluluto. Hindi niya nalang pinapatulan ang sinasabi ng kanyang ina. Nang makaluto siya, ay dinala niya na sa kwarto ang mga pagkain.